at sambahin gabit kataliwala nila ug managpamulag kamo nagaingon ang Ginoo ug dili kamo maghilabot sa mahugaw ug pagadawaton ko kamo. Ayon, magsialis kayo sa kanila, mga sihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong hihipo sa mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Pag nakita mong mali, dapat umalis ka. Kasi pag hindi ka umalis sa mali, maiimpyerno ka, sinasadya mo na. Nakakita ka na ng totoo, tapos diyan ka pa rin sa mali, panatismo na yon. Panatiko ka na lang, hindi ka na relihiyoso. Kumbaga, sarado na isip mo. Hindi ka magiging dapat sa Diyos. Pag alam mo ng mali, doon ka pa rin. Mali po yun. Sana naunawaan mo, kapatid na Mark, ang sagot sa tanong mo. Maraming salamat po, brother. Okay po, at salamat po sa Diyos sa mga taga dyan sa Bukidnon. Lipat tayo ng Negros Occidental, Valladolid. Go ahead, Negros Occidental, please. Brad, may pamangkapanay ko. Ang tao pala na kung damo siya sa kasalanan, may chance sa siya nga maluwas sa iyang mga kasalanan. Ngara na siya sa nagkakahilapit sa iya kamatayon. Mapatawad mo pa siya, Brad, sa mga Ginoo. Alam mo, kapatid, kumporme sa sitwasyon ng tao. Kung halimbawa, hindi niya alam ang aral ng Diyos, at dahil sa hindi niya alam, wala siyang pananampalataya, maaaring mapatawad siya ng Diyos, maawa ang Diyos sa kanya. Pero kung alam niya yung aral, narinig niya na yung totoo, ayaw niya na sumampalataya, ayaw niya na sumunod, binigyan siya ng chance o ng pagkakataong sumunod, ayaw niya, iba yun. Tingnan mo, yung magnanakaw na nakatabi ni Kristo sa krus, yung nasa kanan, naligtas yun, tinanggap ni Kristo. Kasi kahit na siya magnanakaw, masamang tao siya, hindi siya nakapagsisi nung mga nakaraang panahon kasi wala siyang alam, wala siyang alam, di niya kilala si Kristo. Pero nung makilala niya, sa krus na lang sila nagkita, sumampalataya siya kay Kristo. Kaya napatawad siya sa kanyang kasalanan. At natanggap siya ni Kristo. Pero yung isang magnanakaw sa kaliwa, hindi natanggap yon kasi hindi sumampalataya. Kaya ang kailangan, kapatid, pagka nakakita ka nung katotohanan, na alaman mo yung aral ng Diyos, huwag mong itatakwil. Dapat matanggap mo. Maaring magkaroon ng awa ang Diyos sa'yo. Pero kung halimbawa, buong buhay mo, ayaw mong gumawa ng mabuti, buong buhay mo, puro masama, tapos nakakilala ka ng mabuti, nagkaroon ka ng chance, makarinig ng aral, tapos nung marinig mo, binaliwala mo, ang sabi sa Biblia, hindi ka pwedeng mapatawad nun. Sa ulo 24 ng Kawikaan, sa hiligay nun, Bangod nga nagpanawag ako, kag kamo nagdumili, kinuntay ko ang akon kamot, kag wala sing tawo nga nagsapak, kundi ginpakawala sing pulos ninyo ang tanan ko nga laygay, kag wala magpati sang akon pagsabdong. Ako man magakadlaw sa adlaw sang inyo kalalatan, magauligyat ako kung mag-abot ang inyo kahadlok. Kung mag-abot ang inyo kahadlok subong sang unos, kag ang inyo kalalatan mag-abot subong sang buhawi. Kung mag-abot sa inyo ang kasakit kag ang kalisod, niyan tawgon nila ako, apang hindi ako magsabat.
panitaon nila ako sing nagatinguha apang hindi nila ako makita. Tungod nga gindumtan nila ang ihibalo kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo. Tungod nga gindumtan nila ang ihibalo kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo. Pagka hindi mo sinunod yung Diyos, nagkaroon ka ng chance. Meron kang chance, may pagkakataon kang sumunod, hindi mo tinanggap. Mahirap kang mapatawad, kapatid. Naintindihan mo, kapatid na Abe? Oo, Brad. Madamo ganyan salamat. Daghang salamat, Gid. Sige po, salamat sa inyo dyan sa mga taga Negros Occidental. Anyayaan ko si kapatid na Abe, no? Makinig kayo po sa doktrina, kapatid na Abe, para matutunan niyo yung aral ni Kristo habang may panahon pa. Huwag kang maghintay ng kamatayan, malapit nang mamatay, saka ka na lang magsisisi. Huwag ganon, kapatid na Abe. Habang may panahon pa tayo, matuto na tayong gumawa ng kabutihan.